Hi guys! Welcome back again to my channel. At kung bago ka pa lang dito ay subscribe mo na yan at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At for today's video nga ay may panibago naman po tayong loan application na susubukan. So ito ay nakita ko lang din na nagdaan sa my newsfeed ko. At sabi dito pagka nag-loan ka ng 50,000 pesos, ang repayment or ang babayaran mo lang is 51,000 pesos. Diba? Napakaganda. Isang ID lang ang kailangan dito. After 3 minutes ay marireceive mo na kung ikaw ba ay approve or hindi. At mabilis lang din ang pag-apply. So, subukan natin. At itong loan application nga pala na to ay ang Pavale Cash. Pavale or Pavail? So, ayun. Install ko na. Pero bago tayo magsimula is kung ngayon kayo nangangailangan ng mauutangan is pwede kayong mag-loan dyan sa may links na nasa description box at sa may comment section para sa mga 0% interest sa may unang loan nyo. Mag-click lang kayo dyan at bago nyo i-accept ang loan ay basahin nyo muna ang loan terms and agreements. At syempre, ay pwede ka din pala sumali sa may GCash giveaway ko worth of 1,000 pesos every month. Make sure lang na lagi kang updated dito sa my YouTube ko at sa may Facebook page ko. I-PM mo na ako agad sa may Facebook page ko para maisali na agad kita. So, yun, simulan na natin. So, eto nga pala ang Pavale Cash. Ayan, magre-register muna ako ng phone ko. Make sure lang na panoorin nyo to hanggang dulo. Huwag muna kayong mag-i-install lang sa sarili nyo lang para malaman nyo kung ano-ano yung mga information na kailangan nyo i-provide dito at kung legit nga ba or hindi. So, ayun, maglalagay lang ako dito ng verification code. Tapos, next na. Kailangan kong maglagay ng password. Tapos, ulitin yung password. I-click tong privacy policy. Tapos, confirm. At eto na ang kanilang homepage. Meron ditong maximum credit limit na 30,000 pesos for first-time user siguro kasi dun sa may ads nila ay up to 50,000 pesos. Meron silang nakalagay na daily interest rate na 0.03% na per day at 120 days of loan term. So, nasa 3 months. Okay, sige. Tingnan natin. At sa baba nakalagay, the loan can be repeated and the amount is increasing. So, after kaya mabayaran to agad ay the same. Di makakapag-loan kaya agad tayo. Check natin. So, ayun. Click apply now na agad. At authentication na. So, dito is may nakalagay na pag natapos natin to ay 30% na agad tayo. Ayan. Kailangan lang nating mag-picture, hawak yung ID natin, picturean yung ID natin, tapos liveness detection. Yon. So, dito is, i-click ko na to agad. Ito ang mga supported cards. Ito yung mga ID na kailangan nila. UMID, SSS, TIN, Passport, Driver's License, National ID, PRC, Pag-ibig, Postal ID, Voter's ID, at PhilHealth. So, ayun, natapos na akong mag-picture, hawak ID ko, tapos na-picture ako ng ID ko at nag-liveness detection na ako. So, next na. So, dito is nakahinginan sila ng permission para ma-access ang location. Dito ay allow while using the app lang. So, dito na tayo ngayon for 60% na passing. Basic information na. So, lalagay lang yung email address. Okay, personal WhatsApp ulit. At gender, yung age kailangan din. So, yung birthday. Tapos, yung information na about dun sa may ID. ID number. Tapos, education level, marital status, kung single, married. Tapos, purpose ng paglo-loan, may pamimilian lang dito. Kung saan ka nakatira, yung address mo, may pamimilian lang din dyan. Tapos, sa detailed address, itatype mo dyan yung detailed address mo. Tapos, sa add emergency contact, kailangan nila ng 1, 2, 3. Tatlong emergency contact. Make sure lang na nakalagay kung kaano-ano mo sila. Tapos, number nila at buong pangalan. Next is add work information naman. Dito ay may pamimilian ka lang din dito. Tapos years of working, gano'n ka na dyan katagal. Ano ang industry, may pamimilian lang din. Tapos monthly income, saan nagre-range yung sahod mo every month. Tapos lagay mo yung company name, number ng company, region of the company, ayan yung address na pinagtatrabahuhan mo, at salary type, saka payday. So, pag nasagutan na yung lahat is next na. Pero eto yung mga pamimilian sa may purpose of the loan.
Yan, daily expense, reimbursement, entertainment, at marami pang iba. So, sa may work information, pwedeng contract worker, students, self-employed, saka unemployed. At ito naman yung pamimilian sa may industry. So, ayan na. Sa pang-last is sa may cash withdrawal na. Ayan, cash withdraw. Pwedeng mamili sa may digital wallet or bank. Pwedeng GCash, PayMaya, saka GrabPay. So wala ditong pamimilian na bank. Fill upan lang itong nasa ibaba na recipient. So kayo yon, last name, first name, middle name, saka yung wallet account mo. So yung number mo dito sa may GCash. Pero, ayan, bago natin pindutin tong read and agree, basahin muna natin yung loan agreement. So ito nga pala ay Gursimar Lending Investor Inc. na may company registration at Certificate of Authority. Nandito yung name at yung date kung kailan ka nag-loan. Name mo, saka yung date kung kailan ka nag-loan. So, ito na hinahanap ko. Disclosure statement. So, ito yung mahalaga kasi. Yung term is 120 days. Tapos, ang loan purpose, yung principal amount is 3,000 pesos. Okay? So, 3,000 pesos. Loan is start. Andito, rate of interest, 0.04%. At ang overdue na interest ay 0.1%. At ang processing fee, 34.1%. At ang late penalty ay 3.025%. So, dito is hindi nakalagay kung magkano yung mga eksaktong amount na makakaltas na dapat ay nandito. So, sige, submit muna natin to. Tapos, let's wait for their approval muna kung tayo ay ma-approve. So, ayan na nga. Ako ay nag-antay siguro ng halos 5 minutes bago ko malaman kung ako ba ay approve or hindi. So, ayan na nga. After ko mag-intay ng halos siguro 5 minutes, ako ay na-reject dito sa may Pavale Cash na to or sa may application na to. So, dito naman is nagbasa-basa ako ng mga review ng mga nag-download na to at nag-search din ako sa may Facebook na hindi totoo yung mahabang terms na ipinapakita nila dito at ang taas din ng interest. So, isa din to sa may nangaharas sa kanila na wala pang due date ay tawag na ng tawag. So, kung kayo ay naaprubahan dito sa may Pavale Cash is para maging aware na din yung mga gusto mag-apply is i-share nyo naman yung experience nyo dyan sa may comment section para mabasa din nila. Kung magkano yung natanggap nyo, kung gaano nyo katagal binayaran, at kung nangulit din ba sa inyo yung mga agent nila. At kung nangulit din ba sa inyo yung mga agents nila. So, yun lang. Lagi nyong tandaan na bago kayo mag-loan is tama yung ginagawa nyo na manood kayo ng mga ganitong loan application na review para malaman nyo din kung legit nga ba or hindi yung mga gusto nyong pag-applyan. At kung makahanap man kayo ng legit na loan application is make sure na kayo ay good payer para makaulit kayo. At kung hindi naman legit yung loan application is wag nyo nang itry dahil paniguradong mahihirapan lang kayong bayaran dahil sa taas ng interest na nakapatong. At syempre, pag hindi legit, hindi nyo din buong makukuha. Almost half ang mababawas dyan sa mailaloan nyo. Kaya yan lang, always do your own research bago kayo mag-apply ng loan sa kahit anong loan application online. So yun lang, thank you for watching!